ginagawa, from my observation and studying China as a country, tsaka yung kanilang mga foreign policy and all of this, economics and all that, hindi nila yung ginagawa ng basta-basta. But it seems like with the new ambassador, parang ang messaging is, okay, we will have good relation, we will try to establish good bilateral relation, we want to be friendly, we want to have cooperation, but this time around, if in any case you smear us, or you put us in a, you push, ini-smear mo sila, or ini-smear mo ang kanilang bansa, they will push back. And this is one of the concrete diplomatic escalation ng pushback. Kasi ang dapat mong maintindihan, dapat natin maintindihan, Admar at saka MJ, ang persona non grata na resolution ng Municipality ng Kalayaan has no bearing at all, diplomatically speaking. That one I can tell you. That is only what you call political statement. There's no bearing when it comes to that. Why? Precisely because a local government agent, a local government unit like the Municipality of Kalayaan is not, wala siyang tinatawag na foreign relation competency. Wala sa kanya yon. Nasa national government yon. And the only person that can actually say na, okay, you, diplomat, persona non grata kita, through channel, and that is the DFA, the Department of Foreign Affairs, is the President. So doon lang nagkakaroon ng binding or nagkakaroon ng diplomatic effect through the Vienna Convention, yung tinatawag mong persona non grata. And subjected lang dyan under Vienna Convention sa isang diplomat, not to other personalities, maybe even Chinese nationals in the Philippines. So if you really look at it, yung municipality resolution is a political statement. It's not necessarily binding. It doesn't have an effect because an LGU doesn't have competencies when you talk about foreign relation or diplomatic relations, especially with another country. Yun. Yun ang hindi naiintindihan kasi ng mga tao na, okay, nagbida-bida ka, nagsulat-sulat ka dyan, pero hindi mo naiintindihan na kapag nag-rest back sila, like for example, this one is a rest back, is a pushback, na okay, ginawa nyo yan sa aming ambassador, in reciprocity, we will impose na kayo lahat, you will not be able to enter any Chinese territories. And that one is actually binding because that's the sovereign right of China to say na, okay, kayo, hindi kayo pwede pumasok sa amin. And no one can question that. That is even the case. So kung titignan mo, ito nga sinasabi ko, nagmumukha tayong katawa-tawa sa international community. Kasi ang mga hirap kasi sa Pilipinas, yung iba, before you make an action, you try to think and try to check kung ano yung meaning ng dahil gusto nyong magsabi na, oh, we are ganyan-ganyan, ipipersona ng grata yung ambassador ng Chinese embassy or ng China sa Pilipinas. When in fact, if the international community will look at you, pagtatawanan tayo, ano yun? Local government? You don't have any personality when you talk about diplomacy. It's actually the president through DFA. And yun eh. Pero ang sinasabi ko, yung kanilang reciprocity pushback, and that is actually sanctioning all of this, has an impact on them. Mabuti nga hanggang doon lang. Hindi na sinali yung ibig sabihin yung medyo mas malala pa na possibility na pushback. So ito, sanction lang ng 16, sila lang naman ang apektado diyan so far. So yun, parang signaling yan. At sinasabi lang ng China na we have diplomatic what do you call that? Diplomatic upper hand on this. Prof, so, parang ganun. Hindi po ba siya masyado lang na harsh? Kasi alam natin, pag persona non grata, hindi naman ibig sabihin hindi ka makakapunta doon. Kumbaga, parang hindi ka welcome sa government, pero maaari ka pa rin pumunta doon. Kahit saang lugar, kahit i-declare ka ng persona non grata, bawal naman silang abusuhin o gumawa. Hindi ba masyadong harsh na sa kanila, persona non grata, parang hindi ka welcome, pero ito, talaga, hindi na sila pwedeng pumasok sa alinmang teritoryo ng China, Prof. Yeah, one thing that also we have to remember, even the resolution itself, hindi rin, ay Diyos ko Lord, hindi mo pwedeng sabihin, ikaw LGU, sasabihin mo persona non grata, and may binding yan, or actually under Vienna Convention, may binding yan. Hindi siya binding. Actually, Ambassador Jing can go there if he wants to. Because it's not a binding legal it's a political statement. It's just a statement, a political. It has no legality, it's no binding. Even if you look at the Vienna Convention. Again, ang sinasabi ko, si President Marcos Jr. lang ang pwede magsabi noon na ikaw persona non grata, and directed lang yan. Ang persona non grata in this context is directed to diplomats, not even to non-diplomats. So, ang sinasabi mong kung ano ba, parang masyado mabigat.
mabigat yung wording ng Prince. Well, if you put it in the political context, politically speaking, not legally and not within the bounds of international law, I think mabigat siya politically speaking. Kasi parang tinatakwil mo ang diplomat or yung ambassador ng China na hindi pwede or hindi welcome sa isang municipality, not necessarily the entire Philippines. So politically speaking, ang signaling niya medyo mabigat. So in retaliation, well, in reciprocity, ang word kasi na diplomatic is reciprocity. But actually, if magiging bardagulan tayo sa wording, it's actually resback ang dating. So ang resback nila, okay, if that's the case, all of you na nagsabi na persona non grata ang aming ambassador will not also enter our territory, which is more effective and binding. Kasi that's the sovereign rights of China. Nasabihin na lahat kayo hindi pwedeng pumasok. Ang walang makakapag-question doon because that is their sovereign right. Naging hakbang po ng Senado. Maaari din ba? Kasi ito, resolution talaga. Kumbaga, kumakatawan ang mga senador. Hindi naman lahat, pero yung mga pumirma, meron din kumbaga, nagre-represent sila daw sa mga Pilipino. Mas mataas ito kumpara doon sa resolusyon ng kalayaan. Maaari bang sapitin din sa mga senador na ito? Kasi yun nga, yung resolusyon ng mga local officials, pinatawan ng ban. Dito po kaya, ano po ang nakikita nyo po dito? Posible ba yan? Or mas lalo lang magpapalala sa sitwasyon kung magpapatupad din sila ng kahilintulad? Oh, the thing that I can tell is we don't even know. But what I'm saying at the moment is like this. So far, nag-reply ang Chinese embassy, I think, in response to yung sa resolution ng Senado na adopted na 15 senators ata ang pumirma, ganun pa rin naman 15 senators ata ang minority bloc hindi. Well, for me to be frank, as far as diplomatic relation between China and the Philippines through the Embassy of China in the Philippines in Manila, it's still a political statement. Yung sa resolution na inadopt ng Senado, it's a political statement. Now, kung magkakaroon ng response na mas higher or mas higher in terms of gravity compared doon sa nilabas na statement ng kanilang spokesperson, si Councilor G, hindi natin alam. Hindi pa natin alam at hindi natin alam at the moment. So I think naman the Chinese are one thing that we have to understand with the Chinese, they're very measured and they're very calculated. They're very strategic when it comes to responses. So nag-response sila, na mabigat din ang response nila against the Senate resolution. However, kung titignan mo ang response nila dun sa Kalayaan Municipal Councilor, that's already a signaling. Signaling na yun eh. So sinasabi lang nila, okay, this is the first step. This is one of the pushback that we can do. Okay, mayroon kami ditong strong statement then against the Senate resolution. Ang ano kasi doon ganito, pag inanalyze mo yan at binasa mo yan, ang next kasi na tanong is, what if this bangayan will escalate? So ano yung next step na gagawin ng Chinese Embassy or ng China, kasi nakikipag-communicate yan sa kanilang central government, kung mag-e-escalate pa ito. Kung hindi na ito mag-e-escalate, hanggang doon na lang yon. So, nagkaroon ng resolution, sumagot ang Chinese Embassy. Kung wala nang further pa na bardagulan dyan or escalation dyan sa exchange of words, siguro hanggang dyan lang. Pero kung makita natin may escalation, and then China probably will feel na, oops, sandali muna. Yun, siguro, probably, some actions will be done. Pero at the moment, ang basa ko, kung ang Senado is hanggang doon na lang, I don't think the Chinese Embassy or China will react. I think that was it. Yun, sumagot sila. Parang feeling ko ganun. Pero sana hindi na rin magbida-bida yung mga iba dyan, yung mga senador, para matapos na yan. Kasi it's not good, actually, for as far as bilateral relation is concerned between the two sides. So yun. At the end of the day, to be very frank, MJ and Admar, the only how do you call that, the only official in our government that really has a bearing when you talk about kung ano ang pwedeng maging strong response or whatever kind of response sa isang embassy or diplomats is really the president, and ang response niya will be coursed through the DFA. Kasi malinaw, when you talk about diplomatic mission, like for example, sila, pagdating nila sa Pilipinas, ang receiving state
ang Pilipinas, 'di ba? Pumunta sila, ang receiving state is Pilipinas. Sino ba ang representative ng tinatawag mong receiving state? 'Di ba si Marcos Jr.? Kaya nga 'di ba, pagdating ni Jing Guan, pumunta ng Malacanang, nag-present siya ng credentials niya kay Marcos Jr. Precisely because Marcos Jr. is the one who really have an upper hand when you talk about how you gonna respond sa ganitong mga diplomatic crisis na nangyayari sa Pilipinas. Yung mga senador, ano yan, political statement, political noise. At the end of the day, ang presidente ang may ano talaga diyan, ang may say. Opo. And so far man, yung kanina pinalabas nyo na how do you call that, na video, interview or press conference ni Castro, ni Auntie Claire, sinabi naman niya na Marcos Jr. still wants to have this, ganun pa rin ang kanilang approach to Philippine-China relations. So, ibig sabihin, hindi si Marcos Jr. mag-move to the point na mag-escalate ang tension between the Chinese embassy and some senators and the Coast Guard. Apo. So, ganun. Aba, Oo. kapag lalagay ng mabuting paninindigan para sa ganun, maraming batayan, maraming pundasyon para yung sa atin ay hindi magiba ng kahit sino. Yan. Pagiging traidor ba yun? Yan ang pagiging tunay na makabayan, Sen. O, sa kanila iba eh. Oo. Kaya nga pag define po ng geopolitics, mali pa eh. Oo. Anti-Pilipino nga yun. Talagang gagawa sila ng, isipin mo, i-define mo yung geopolitics sa ibang bagay. Oo. Kayo, nakita na po ninyo kung paano yung gusto nila mangyari. Nagagalit po kasi si Ata, Sen, kapag tinatagurian yung yung little knowledge is dangerous. Wala, sinabi ko ba yun? Sinabihan ko ba siya ng gano'n? Oh, Ang sinasabi ko, general statement yun. Sa lahat. Hindi mo Opo. ako nagsabi nun eh. Grade 1 pa lang ako sinasabi na yun eh. Yes po. Ano naman kayo? Hindi naman patungkol sa kanya. Ang sinasabi lang natin, yung natutuhan natin, Opo. magmula na tayo grade 1, aplikable hanggang ngayon eh. Totoo. Sa lahat ng tao yan, Sen. Napakarami kasi mga tao, na nagkataon pa yung mga iba, retired justice ng ating, sila yung nagiging modelo ng walang kakayahan na ilahad ang tama. Yan. At hindi lamang yun eh. Ang gusto nilang ilahad yung mali. Yeah. At mamarkahan mo yung sasabihin mo eh. Atin ito. Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Oo. Pero dito pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, edi ngayon, ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Oo. Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea, include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Pagkatapos gumawa ka ng mapa, wala namang KIG. wala naman sila dyan. Salungat. Oo. O paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko nga, O kaya bubulagin nila yung tao. Dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate? Ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabukingan dyan eh. Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking no? Ayoko naman ng bookingan. Pero kasi ang ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Oo. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan O, sa inyo. nagagalit ka sa akin ngayon eh. Oo. Oh, nagagalit nga. Pero alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaiba yung pananaw at saka yung kaibang pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubuan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan eh. Oho, magaling. Hindi rin nila basta-basta mahira doon sa gusto nila. May mga binabanggit para raw Sen, doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila Sen, na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Kaya ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates, ayaw mo namang maglagay. O paano mo rin matutukoy yung hangganan mo? Maski pa paano makwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga ganon, Sen? Retired Supreme Court Justice. Ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ba niya nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman,
yung kanyang Bilang isang abogado hukom, talagang ano yan, palabas na talaga dapat yan, Sen. paano nga gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo, ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa iyo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling okay na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang... Sinasabi ko nga sa iyo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle. Kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Di ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, na Maria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary ng General. UNCLOS, Yun ang utos. Kaya sinunod niya. Kasi alam nila yung ano ng UNCLOS eh. Oo. Ngayon, sa Section 4, Section 3 na eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. Oo. O ayaw mong gumawa ng coordinate, paano ka makakagawa ng mapa? Oo. Meron ka ba nakakitang mapa na dinrowing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Marami rin kasi pong nagsasabi na itong South China Sea issue ay ginagawa para po talaga matabunan yung pinaka-issue natin sa korupsyon sa Pilipinas. Lalo na yung paniningil natin ng pananagutan sa issues of flood control. Nakikita nyo rin po ba, ma'am, yung ganoong pong anggulo? Yes, actually, naniniwala din ako dyan. Though, naniniwala din ako na parang ano siya eh, parang siya yung actually, ang sa issue ngayon ng Pilipinas, sa domestic issue, sa akin lang ang pinaka-importante na issue is the economy, yung ating domestic economy. Anong nangyayari sa ekonomiya? Pangalawa is the issue of corruption in government. Ang pinaka-glaring is yung flood control na corruption. Na andyan na yung ICI mo, nagkaroon ng, how do you call that, ng investigation sa Congress, sa House na stop. Tapos ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson nag-investigate, pero hanggang ngayon hindi mo alam. May minority report ka, may report ka on their side sa Senate Blue Ribbon, pero ayaw ilabas ni Soto at the moment. These are the most important issue na, to be very frank, immediate, kasi it impacts directly yung life at impact directly sa sitwasyon at sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ito yung pinaka-importante. Dapat ito yung pagtuunan natin. Hindi itong South China Sea issue /WPS. Kasi to be very honest, kahit ano pang ngawa natin dyan, magdebate-debate yung mga tao like kami against Carpio and or other people, to be honest, that issue will never disappear. It will be there because it's not easy to resolve. What we need in that issue ng WPS at or /South China Sea is patience, negotiation, diplomacy, and strategic patience again. At saka, hayaan mo ang mga diplomats na makipagkalastasan, makipag-negotiate peacefully with their counterparts. Mga Chinese man yan, Vietnamese man yan, Malaysian man yan, or what. Kasi ang Malaysia right now, nagkaroon sila ng opposition dun sa dalawang laws na pinasa ng Congress natin, both houses. So ngayon, may opposition sila, and they lodge that opposition. And you need to talk to them kasi ang opposition nila is directed to us. Sinong gagawa nun? Yung mga diplomat. So, yung issue na yan, hindi yan mawawala for what? The next 100 years? It will still be an issue. Unless na lang magkaroon ng enlightenment lahat ng claimant states to settle it na silang lahat magbe-benefit at walang gulo na mangyayari dyan. So, that is not immediate. Ang immediate na issue ng Pilipinas na nawawala kumbaga, nawawala ngayon sa naratibo at saka sa usapan, sa social media, sa news and all that, is yung issue ng massive corruption in government, which is very important. Yung issue ng ekonomiya na kung saan ang lahat ng ating economic indicators ay kung titignan mo ang trend is pababa ng pababa. Ang tanong, bakit ito nangyayari? Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Sino ang accountable dito? Paano nila solusyonan ito? Ito yung tsaka yung yung issue ng impeachment.
Kasi may impeachment din na isalang kay Sara Duterte as the Vice President. Is it really like, actually, even the subpoena of impeachment is something that needs to be discussed publicly. Ano bang impeachment? Tool for justice or tool for political demolition jobs? These are valid issues na yun ang focus natin domestically. Kasi maraming problema ang bayan mo. Yung South China Sea, hayaan mo ang diplomat dyan, makipag-negotiate. Ang importante ngayon, itong mga critical issues ng bayan na kung saan nagpapahirap sa bayan. At hanggang ngayon, wala pa rin nagiging accountable talaga. Sa mga senador, former senator, si Bong Revilla, ang ginagawa nilang foster boy dyan. Di ba? Siya yan eh. But do you really think it's only him? Come on, give me a break. Ngayon nga, doon sa report na nabasa ko, sabi ni Ping Lacson or ni Soto din, wala daw ebidensya na magkukonek sa presidente doon sa corruption in government. Pati na daw kay Martin Romualdez walang ebidensya. Hindi nyo nga pinatawag si Martin Romualdez sa hearing ng Senado eh. Hindi rin naman ninyo papapatawag ang presidente. Tapos ngayon kanina may nabasa akong post na 10 billion may nag-post na kaibigan eh na mamaya ibabasahin ko dito na may kinalaman sa corruption in government na sinasabi na 10 billion ang natanggap daw allegedly ni BBM. Ito, nakatanggap ang leader ng 8 billion na may kickbacks noong May 2025 kampanya, pati 2 billion sa NARA noong 10 July 2025. Bago siya nagsabi na maya naman kayo. That was a post, which is actually alleged naman yon, allegedly. So ang tanong, may mga alleged na mga post na mga ganyan. So, ibig sabihin, we need to investigate. Pero, how can you investigate when declared na nga na wala daw ebidensya? Diba? Ito yung mga issues na natatabunan dahil dito sa pinalalalang diskusyon or world war between the Chinese embassy and some personalities in the Philippines. Ibig sabihin, natatakpan ang issues na mas immediate na dapat nating talakayin. Naniniwala ako doon.